Napag-usapan natin ang patungkol sa pag-uusap nitong sila Benimaru patungkol sa may responsibility nila na protektahan ang mundo. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura Universe. So without further ado, let's get into the video. Nag-upload na nga pala guys ang Kohay PH ng Tagalog na solo leveling. Kaya kung gusto mo makapanood ng Tagalog solo leveling contents, bisitahin nyo ang Kohay PH. Link in the description. Kasi tapos na nga ang issue kinansilin nyo sa Tvega, pero hindi pa naman safe itong mundo nila. Ngayon, nasa may unknown space itong sila may Furuki, drifting beyond sa kung saan siya nag-jump gamit ang kanyang power. Probably, nasa may subspace daw ito, ang space between dimensions. Nawala niya ang coordinates ng position niya dahil nag-jump nga siya disorderly mula sa may labyrinth nitong si Ramirez. Ito talaga yung sinasabi na delikado, kasi since wala kang coordinates, hindi mo magagamit ang teleportation mo para makabalik kung saan ka man nanggaling, lalo na at wala kang ang anchor. Pero kinailangan niya nga kasing gawin yung pagsasacrifice na yon, kaya hindi talaga siya nakapag-prepare ng maayos. Kaya result daw ito ng automatic adjustment of the viable space na skill nitong si Mai Furuki. Though maswerte pa din daw, kasi buhay pa din sila. Unaware dito itong si Mai, pero grateful siya dahil sa nangyari. At the same time, for some reason, nakikrave siya ng cake. Questionable daw kung bakit niya naaalala ang cake, pero rare luxury kasi ito dito. Baked cheesecakes at pumpkin cakes lang ang mainstream, at never nakikita ang mga fluffy shortcakes. Mahal na kasi ito sa may imperial capital para sa may salary nitong si Mai. Hindi pala siya mayaman. Naalala niya dati, nung time na dinalhan siya nitong si Yuki ng sweet potatoes as souvenir. Secretly, ito na daw yung pinakang the best na reward niya, dahil naalala niya itong si Yuki na pinatay nga daw ni Jahil, naging sentimental itong si Mai ngayon. Nung pagala-gala pa lang kasi siya sa may empire, pinulot siya nitong si Yuki, at ito talaga ang nagalaga sa kanya. Since then, talagang namuhay siya desperately, dreaming na makakabalik sa my world kung saan talaga siya nanggaling. Dun nga ito sa my world na pinanggalingan rin nitong si Rimuru. Ngayon, nawala na ang pagiging normal human niya, at nag-gain siya ng enough na power para mabuhay sa may mysterious space. Pero hindi pa rin daw natupad itong wish niya. Nakuha niya ang ultimate skill na Terra Martel, at mas naging aware siya lalo kung paano ba nagfa-function itong reality. Na-realize niya dito na infinitesimal small ang probability na makabalik siya sa may original world. Theoretically, hindi naman talaga impossible, pero imposible para kay Mai Furuki dahil kailangan ng enormous amount of energy para makatawid sa may dimensional barriers. Kung maaalala natin, nagawa nga ni Valgrind na makabalik sa may cardinal world. Pero tandaan kasi natin na isa siyang true dragon na talagang merong malaking magical reserves. Hindi natin pwedeng i-compare itong si Mai sa kanya pagdating sa may ganong klase ng aspeto. Moreover, nagre-require ito ng complex operation at huge amount ng positional information on time and space. Ito ang reason ng despair nitong si Mai Furuki, pero ito rin ang reason kung bakit ensured ang safety niya ngayon. Hawak pa rin kasi siya nitong si Vega, pero hindi siya takot dito. Alam niya na hindi siya papatayin agad nitong si Vega under nga ng kanilang current circumstance. Tinanong siya ni Vega in a grim voice kung ano daw ang itinatawa nitong si Mai Furuki. Sumagot naman itong si Mai sa kanya na wala lang daw. Gusto lang daw niyang kumain ng cake. Kaya sabi ni Vega, mukhang na-afford pa daw nito magbiro, at sinabing hindi ito makakatakas mag-isa. Sumagot naman itong si Mai sa kanya na oo nga daw, imposible daw talagang tumakas. Naguluhan si Vega at tiningnan si Mai na may expression of incomprehension. Kaya ngumiti itong si Vega na parang distorted ang muka, at nag-threaten siya dito na kapag namatay daw ang body niya, mapupunta sa kanya ang kanyang ultimate skill na Evil Dragon King na Azidahaka, at si Mai daw ang una niyang kakainin. Gusto niya makuha ang instantaneous movement nitong si Mai para nga makauwi siya, kasi sa ngayon sa tingin ni Vega hindi pa totally na bumabalik sa kanya ang lahat ng mga skills niya. Probably daw dahil sa may space-time barriers, kaya hinihintay niya pa rin ang pagbalik ng kanyang mga nawalang powers. Ngumiti itong si Vega smugly, thinking na mas lalakas pa siya at makakabalik pa siya sa may cardinal world. Pero in fact, sa point na ito, destroyed na nga ang main body nitong si Vega. Nasa kanya na ang Azidahaka, pero unaware siya. Medyo nakakatawa daw ito dahil patunay ito na hindi naiintindihan nitong si Vega kung ano ba ang mga skills niya. Unmoved itong si Mai sa may threats nitong si Vega dito, at since hindi nga nagre-react itong si Mai, sinabihan siya nitong si Vega na wag daw siyang magmagaling. Naisip nitong si Mai na baka kainin na siya ni Vega kapag nalaman nito na nandito na nga itong main body niya, pero dininay niya na agad ang idea dahil
nakakatakot na nga daw ang evolution nitong si Vega. Ang confidence nitong si Mai ay galing sa kanyang knowledge na alam niya nga na hindi matutupad itong wish nitong si Vega dito. Tinawag siyang bonakid nitong si Vega kasi sure daw siya na makukuha niya ang power niya. Pero sabi ni Mai ay hindi daw mababasa ni Vega ang kanilang current location. Hindi nga kasi ito maalam na magbasa ng location information. Kaya kahit na makuha pa nito ang kanyang ability na teleportation ay hindi rin ito yun magagamit. Ini-explain nitong si Mai na para daw gumalaw sa may space kailangan ang pag-calculate ng coordinates. Kailangan ng coordinates ng current position at ng location info ng teleport destination mo. Ito yung pinakamababang requirement. Kapag wala ka man lang nito hindi ka talaga makakapag-teleport. Kung papatayin daw siya ni Vega hindi nito malalaman lalo ang mga information na yon. Capable ang evolved Terra Martel nitong si Mai Furuki ng space-time leap pero need ng great deal of information. Hindi matatrace ang target kung nasa different dimension dahil mayroon daw dimensional wall. Ito ang reason kung bakit nag-give up itong si Mai na bumalik nga sa may original world. Minsan daw na-overcome ang wall kung katabi lang ito mismo ng dimensions. Basically kung malapit ka lang dun sa may cardinal world. Pero dahil nagvavary nga ang heights ng mga walls dito madalas imposible na talaga no matter how hard you try. Kaya kahit almost infinite ang lifespan nitong si Mai Furuki impossible pa rin daw dahil magkakaiba nga ang time axis ng bawat dimension. At since nag-expand nga ang space exceeding the speed of light talagang mapupunta sila sa napakalayo at ang chance na mahanap ang time at place ng brother niya na matagal niya nang hinahanap talagang almost zero. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.